Hello guys! Hello Taurus! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Taurus. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy sa lahat ng Taurus. Ito ay general reading para sa 2025, unexpected. Kung ano yung unexpected happenings, events, or anything na unexpected. Okay. First two cards natin, ito yung pinaka-main event or main events. Nakikita ko siya dito, same with Capricorn, since it's your area, pwede mo din na napanoorin yung Capricorn. So, Taurus, nakikita ko na sobra kang impatient, sobra kang excited, sobra kang impatient, positive, sobrang fiery, yung parang hindi mapakali. Maraming good news, exciting opportunities na posibleng makatulong sa'yo para maging matagumpay ka sa usaping financial or love life. Dito sinasabi na gawin mo kung ano yung mga bagay-bagay na alam mong gusto mo. Gawin mo yung mga bagay-bagay na alam mong yun yung nagpapasaya sa'yo. Yung parang yun yung bumubuhay ng dugo mo. And tapusin mo rin yung lahat ng mga nasimulan mo. Okay? Expect na for 2025, mas magiging workaholic ka. Working too hard or working too many hours, okay? So, as much as possible, since ang energy mo ngayong 2025 is sobra kang magiging workaholic, yung parang yung eagerness to earn so much money to get what you want. Like, ano bang gusto mo? Lump sum of money, gusto mong millions of money, parang ganun. So, nakikita natin na kailangan mo ng balance sa buhay. Like, for example, kung kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong. Kung kailangan mo ng assistance, tanggapin mo yung assistance, okay? Be careful kasi pwedeng magka-health issues ka due to stress. Or pwedeng yun, dahil hindi ka makatulog, hindi ka makakain, pwedeng masira yung diskarte mo, diba? So, yung pinagpagura mo. So, be careful kasi yun yung pwedeng maging problema lang this year is yung health issues due to stress of overworking. Okay? Okay. I hope na pantay-pantay siya. Okay. Okay. Proceeding softly. So, same with the Capricorn. Nakikita ko na maayos lahat ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Okay? So, nakikita ko na maayos yung takbo, 'di ba? Yung parang smooth lang yung flow ng pamumuhay mo this year. Mahahanap mo kung ano yung mga needs mo, parang ganon. And dito sinasabi na quiet and anong tawag dyan? Walang masyadong drama. Okay? So, as long as na totoo ka sa sarili mo, as long as na wala kang tinatapakang tao, tuloy-tuloy pa rin ang takbo ng buhay mo. Okay? So, maganda yan. Maraming revelation, maraming katotohanan na posibleng malaman ka, maraming lalabas na revelation. So, revelation of mga secrets, parang ganon. And nakikita ko sa'yo dito, Taurus, na sobra kang busy, sobrang workaholic busy, sobrang kang excited. Parang yung iba, yung parang first time niya magtrabaho sa isang company. Yun yung energy na parang maaga pa lang nasa company na, ganun yung first time niyang magtrabaho, first time career. Okay? Temperance. Kailangan mong magpasensya kasi pwedeng yun yung maging trigger mo. Okay? Yung parang sa sobrang excitement, pwedeng gumawa ka ng desisyon na pwedeng pagsisiyan mo sa bandang huli. Okay. Next card is Three of Cups. May celebration. It's either salary increase, pwedeng family celebration siya. So, kung halimbawa na gusto mong magkaroon ng baby, gusto mong
magpatayo ng bahay, gusto mong magkaroon ng love life, stable na financial life, parang ganun. Nakikita natin na may celebration na magaganap within the year, okay? Etong hard work mo na to, maganda siya kasi sobra kang sobra kang focus, 'di ba? Yung parang alam mo kung ano yung gagawin mo, alam mo kung ano yung purpose mo this year. But nakikita ko sir dito, may mga bagay-bagay kang kailangan na balance kasi pwedeng focus ka sa trabaho pero hindi ka makapag-focus sa pamilya mo, parang ganun. So may mga imbalances. Maraming offer ng job offers, career change, career move, and then meron ding offer ng relationship. Okay, so maraming magkakagusto sa'yo. Pag-aagawan ka, may mga mag-aaway-away dahil sa'yo, may competition. Ang nakikita ko sa'yo dito maganda to, kasi at ang magician is parang sinasabi sa'yo isang unexpected na change, transformation ang posibleng mangyari sa'yo. Ibig sabihin niya, hindi mo inaasahan na pangyayari. Like for example, magkarelasyon siya, hindi inaasahang pag-aaway, ang posibleng mauwi sa hiwalayan, and then after ng hiwalayan, doon mo matatagpuan kung sino itong Queen of Swords na to. Okay, or yung King of Swords, whatever swords iyan. Na sinasabi na pwedeng maging dahilan para mabago yung takbo ng buhay mo. Okay, so ang magician na yan is unexpected good luck, good fortune, blessings, or pwedeng masasabi natin blessing in disguise kasi diba, unexpected yan. Okay, so 8 of Wands, reverse, and then reverse then 6 of Wands. So nakikita ko sa'yo dito, meron ditong milagro, merong magician, but yun na nga, be careful kasi yung success, yung abundance and prosperity ay hawak kamay mo na, abot kamay mo na. The problem is yung sobrang excitement natin, 'di ba? Yung parang feeling natin kailangan kong gumawa ng action, feeling mo kailangan mo as soon as possible, kailangan ko magawa to yun lang. Dahan-dahan lang daw, okay? Smooth sailing, proceeding softly. Decision making, dahan-dahan. Pagtatrabaho, dahan-dahan. Balanse, kailangan. Ang 6 of Wands na ito, makukuha mo siya. Okay? Kasi naka-predestined na siya para sa'yo na may makukuha kang victory and success by the end of the year. So, hindi mo dapat madaliin siya. So, eto lang yung negative dito, na masyado kang mabilis kumilos, masyado kang mabilis, impatience temperance. Kaya sabi sa'yo dito ng temperance, dahan-dahan lang, patient. Yung parang pakaramdam dito na nagmamadali. Yun yung kailangan mong iwasan. Okay? So, thank you guys for watching. Bye!